Good morning guys! Welcome to my channel, Caviteña Vlog. May panibago tayong uli na travel adventure guys. Punta tayo ngayon sa Batangas. Mag-update tayo tungkol dun sa yung tawagin nila ay simbahang bato. Yes. Sana po muli nyo po akong samahan papunta doon. So tara guys, habang papunta tayo doon, papakita ko po sa inyo ang mga daan dahil papuntang Batangas, marami pong magagandang daan po doon. So, let's go! Nata pinagdaanan ng bagyo ito. So, time check guys, 6:30 AM na araw ng linggo ngayon, kaya medyo maluwag ang daan. Pero bago tayo pumunta sa ating final destination, gusto ko po munang pasalamatan ang mga supporter ko na sila team ni Sir John. Salamat po sa inyo. Idol Ka Arya, Sis Jane, Kasindon, Tita Au, Sis Linma, maraming salamat po sa mga suporta nyo po sa akin. Okay. Sisi Liz Channel, Sis Gemaline Payahay, maraming salamat po sa inyo sa pagtulong sa channel ko. Nawa hindi po kayo magsasawa sa pagtulong sa akin. So guys, nandito tayo sa may Mendez, Tagaytay na daan. Papunta na tayo ng Tagaytay. Hindi pa ito totally Tagaytay talaga siya. Sako pa po ito ng, pagkakalam ko, sako pa po ito ng Mendez. Kaya kung tawagin siya Mendez Tagaytay. Ang pupuntahan natin ngayon guys ay ang Simbahan Bato ng Laurel, Batangas. Kaya siya tinatawag dati na Simbahan Bato kasi noong unang panahon, ito'y pinamumugaran ng mga iba't ibang maiilap na hayop tulad ng mga baka, paniki. Kaya sa panahon ngayon, 2025, ito raw po ay isang maganda ng simbahang bato. Yun po ay ang tawag nila simbahang bato. Kaya atin po siyang puntahan para makita natin kung gaano ito kaganda. Update guys, ito yung bilihan ng mga baka sa Alfonso, Cavite. Ayan po sila. Puro fresh po ang mga paninda nila mga baka. Tsaka po, pag gusto namin bakang ulam, dito po kami bumibili sa may Alfonso. Kasi siguradong bagong katay po talaga ang baga rito na tinitinda nila. Dito pa rin po tayo sa part ng Alfonso, Cavite guys. Malapit na tayo sa daan papuntang Laurel, Batangas guys. Sarado pala dito guys ang daan papuntang Simbahang Bato. Bali sa ibang daan kami pupunta. Tabi-tabi. Pansamantalang isinara ito guys, gawa ng tag-ulan. Napakadelikadong daan po ito papuntang Simbahang Bato or sa Laurel, Batangas. Pero mag-view tayo ng kakaunti rito guys, kung gaano kaganda rito. Tanaw rito ang ano ng Taal. Bubuksan daw po ito kapag summer na po. Ito talaga ang tamang daan papunta roon kasi shortcut lang po ito. So, sa ibang daan tayo dadaan, doon daw po sa Barangay Amaya, dadaan papuntang Laurel, Batangas. So, magta-travel pa po tayo ng mga 2 oras pa po mula rito. Pero sisilip muna tayo rito. Madulas nga po siya, kaya dapat lang po muna pansamantalang isarado. Kaya doon tayo dadaan sa may Amaya guys, papuntang Laurel, Batangas. Nakausap namin mismo guys ang
may-ari nito na siya yung mismong nagpasara, pansamantalang sarado muna ang daan na ito kasi napakadelikado para na rin po sa kaligtasan natin. Sa lahat po ng mga motorista, tayo po'y mag-iingat sa daan, lalong-lalo na ngayon, tag-ulan, dobleng ingat po tayo. Tulad ngayon, sa bandang unahan nito, papuntang Amaya, para po siyang naulan. Andito na nga po pala tayo guys sa may Batangas. So naulan nga ngayon kaya nagsuot na kami ng panglaban sa ulan, gaya ng kapote. Tsaka po dahan-dahan lang po tayo magpatakbo, gawa ng madulas ang daan. Iwas disgrasya po. Dito tayo guys sa part pa rin ng Batangas, papunta tayo ng Barangay Tamayo, kung saan doon po ang daan papuntang Laurel, Batangas. Sensya na nga po pala dun sa una kong nabanggit na daan na Amaya. Hindi po pala Amaya, kundi Barangay Tamayo po. Yung pangalawang daan papuntang Simbahang Bato ng Laurel, Batangas. Matindi ang ulan dito guys. Pero hindi ko alam kung saan part na ito ng Batangas. Wala pa akong nakikitang signage kung ano po itong parte ng Batangas. Tanaw na tanaw sa malayo guys, no? Halatang malakas ang ulan. Para pa yatang may fog. Ayun no, palapit na tayo ng palapit. Ang kapal ng fog nga. Napakalamig dito dahil sa sobrang fog dito sa Batangas. Magdahan-dahan lang tayo ng papatakbo ng sasakyan guys, na baka may part dito na hindi natin makikita ang kasalubong dahil sa nagpa-fog ang lugar na ito. Ito na nga ba sinasabi ko guys, napakakapal ng fog. Halos di na makikita yung kasalubong. Enjoy the view guys. Concentrate muna tayo sa daan. Malapit na tayong lumiko guys, papuntang Laurel. Dito sa part na to, liliko na tayo. Makipot ang daan. Grabing fog guys. Walang matatanaw na bahay sa kapaligiran. Pati ang makakasalubong natin hindi rin basta-basta makikita. Kaya lahat ng mga motorista, lahat ng dadaan dito sa Barangay Laurel, Batangas, mag-iingat po tayo.
Ang kapal ng fog. Dito sa part na to guys, ito yung dike or tulay na sinira dahil sa matinding baha noong nakaraang bagyong Christine noong 2024. Ito po yun. Mamaya po pakita ko po sa inyo yung dike na sira. Ito yung gilid niya. Kaso hindi makikita masyado guys, gawa ng napakakapal ng fog dito sa Laurel, Batangas. Yan po siya, ang liit na nandaan kasi ginagawa po siya. Ginawa na po siyang tulay. Dati, deke ang tawag nila dito. Ngayon, magiging tulay na po siya. Ginagawa, kaya paisa-isa ang daan pag pupunta rito. Ayan po siya guys. So, ayan yung deke na sira. Ayan siya guys. So, yan. Deke. Wala na makikita sa baba guys. Ito yung nakita kong binaano mo, pero kumenta sila. Yan yung binaano bagong testing. Dobling ingat guys, dahil sa makapal na ang fog, yung daan natin paliko-liko. Ito na yung zigzag na daan, kaya mas maganda magdahan-dahan ng patakbo, di bali matatagalan. At least safe kaysa magpakabilis ka ng patakbo, madulas, zigzag ang daan, delikado po. Tingnan nyo guys, walang makikita sa kapaligiran kundi puro fog. Ayan na. So 30 minutes na lang tayo guys, parating na tayo sa Barangay San Gabriel. Sakop pa rin ito ng Laurel, Batangas. Buong lugar po ata ng Laurel, Batangas ay napuno ng fog. Pati dito sa Barangay Tamayo, ito na po atang Barangay Tamayo. Napakaganda ng daan guys, oh, pati mga puno, oh. Ang ganda. May part pa lang hindi makapal ang fog sa Laurel, Batangas guys. Pero ang daan naman ay Anli Ahon. Tingnan nyo guys, kikita na sa malayo, Anli Ahon.
pabulusok ang daan. Salamat po, kayo din po. Malapit na tayo guys sa may pinakadelikadong daan papuntang Simbahang Bato ng Laurel, Batangas. It's time to engine brake. Engine brake na yung gamit natin guys para hindi tayo bumulusok. Pero kawawa naman ang motor. Dito tayo mag-engine brake kasi nga napaka korbang-korba ang daan. Oh. Grabe ang daan guys, korbang-korba. Pabulusok na, korbang-korba pa. Sigsag na sigsag talaga siya oh. Tas pabulusok. Three minutes na lang guys, parating na tayo. Ba na ako? Napin na dito. Ang dami. Napin na yung simbahan. Ayun na, may bakante doon. Wala ka tabi. Wala na po sa mga pinakausa. Yes sir, magbuwan na rin. Magbuwan na po sa. Okay. Haba lang ako. Abo. Andito na tayo guys. Magkano parking? 20 pesos lang. Ah. Yaban. Daming souvenir dito. Pay parking, pay parking. May ilaw dito. Maraming souvenir na mabibili dito guys. Meron parang marami dun sa unahan. Maya maya kuha na natin.
Okay lang naman po sa kanila na kuhanan sila ng video eh. Basta po magpaalam lang po tayo. Nakikita na yung sticker. Tanan! Ako magdikit. Wow. Maganda yung ano, yung waterproof na sticker. Bagay. Kapit ka na! Minsan na tayo makapunta rito. Ay, ayun na guys, nakadikit na yung aking sticker. Dalawa yan. Baba at taas. Daming souvenir dito. Ay, ma'am, bili na kayo ng pasalubong po. 124 order. Tapsilo. Kain po kayo. Dito guys, maraming souvenir na pwede natin ipasalubong sa mga kapamilya natin or mga kaibigan na hindi makapunta rito sa Simbahang Bato. Ito ang Simbahang Bato guys. Ito ang naging kauna-unahang chapel ng Barangay San Gabriel. Naganap ang unang misa dito noong December 24, 1974. Ang simbahang ito, kahit na wala pa siyang haligi, pinipili siya ng mga tao na puntahan dahil ito po ay isang nakakagandang tanawin at kakaiba ang kanyang statistic niya dito. Marami ang namamangha dito sa Simbahang Bato na ito guys. Kabitenya vlog. Kamangha-mangha ang kanyang kagandahan guys, diba? Tingnan nyo. Kakaiba siya. Dinarayo siya ngayon kahit na may bagyo kasi araw ng linggo ngayon. Ang misa lang pala dito guys tuwing katapusan ng buwan, kaya dinarayo siya ngayon. At kung kayo pupunta naman po rito, wala pong problema dahil may CR naman po rito once na kailangan natin na. Napakaganda niya guys, diba? Mamaya lapitan pa natin yan.
At kung tayo makaramdam ng konting pagod, meron naman pong mga mapagpahingahan na mga upuan sa loob tulad ng mga inupuan ko kanina. Meron po dyan. Lapitan natin si Mama Mary, guys, kung saan pwede tayong magdasal doon at mag-wish kasi mayroon siyang kasamang wishing well. Maghuhulog tayo ng barya. Meron siya na mamaya. Ito si Mama Mary, guys. Pwede tayo manampalataya dito at magdasal. At sa baba nito ay wishing well. Yan, maghuhulog ka ng coins dyan kahit magkano, tapos magwi-wish. Ito naman po ang padasalan kung saan may binili tayong kaninang kandila na worth 30 pesos. May kasamang dasal. Dito po natin ito ititerek at magdasal po tayo kung ano man yung kahilingan natin.
Sa mga gilid po ng simbahang bato, may mga nakasabit po ng may mga santo, meron din nakatayong santo. Pero hindi na tayo makalapit sa bandang unahan, gawa ng maraming tao. Dito lang tayo sa gilid-gilid. Dito sa side na to guys, mayroong hagdan pa baba. Baba tayo doon mamaya. Tapos tingnan natin kung anong mayroon sa baba. Ayan, mayroon din palang santo sa taas na pwede tayong magdasal din. Ito yung baba guys. May wishing well din po pala rito. Pwede din mag-wish dito habang nagdadasal. Ang ganda ng simbahang bato. Pinaganda ng mga tao na nilagyan nila ng pader. Ganda ng mga design nila. Ayan, mga bato. So guys, pagpasensyaan nyo na rin kung naiiba ang boses ko ngayon kasi habang ginagawa ko ang content na ito, dito na rin po ako naabutan ng trangkaso. Inaapoy po ako dito ng lagnat kaya naiiba ang boses ko ngayon. Sana po maunawaan nyo po. Salamat po. Guys, hanggang dito na lang tayo sa may simbahang bato ng Barangay Laurel, Batangas City. Maraming salamat po guys sa mga muling pagsama nyo sa akin dito sa simbahang bato. Until my next video po, mag-ingat po tayong lahat. God bless you all. Bye bye.